Tunay na kwento ng asawang taksil at malupit na ama-amahan, ang aking legal na laban ay nagbunyag ng nakakakilabot na sabuatan sa likod ng isang maswerteng lotto ticket. Isang umaga, nagising si Lana at nalaman niyang nanalo siya sa loto ng $22.2 milyon. Ngunit bago pa niya maibalita ang magandang balita sa kanyang asawa, may inilapag na itong divorce papers sa harapan niya. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo, nakakuha ang pamilya ko ng $1.776 milyon na bayad sa lupa, pumirma ka na rito. Sa sandaling iyon, mula sa tugatog ng kaligayahan, bumulusok si Lana sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Ano ang isipin niyo kung ang lahat ng tiwala, kaligayahan, at pag-ibig na binuo sa loob ng maraming taon ay bigla na lang naglaho dahil sa pera? Ito ay hindi lamang kwento ni Lana kundi isang mapait na paalala para sa sinuman. Sumikat na ang araw. At ang huni ng manok mula sa likod bahay ay pumunit sa manipis na hamog. Nagmulat si Lana at isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mabigat ang dibdib niya ngayong araw at ang puso niya ay parang tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang asawa na si Jojo ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya, ang paghinga ay regular. Dahan-dahang gumalaw si Lana, ayaw siyang gisingin. Bumangon siya, nagsuot ng manipis na jacket. At bumaba sa kusina para magpainit ng tubig pang kape. Sa labas, makapal pa rin ang hamog, at pilit na sumisilip ang mahinang sinag ng araw sa kupas na kahoy na bintana. Sa maliit na bahay na ito sa barangay San Isidro, hindi naging maginhawa ang buhay mag-asawa ni Lana. Si Jojo ay isang construction worker, minsan ay buwan siyang wala kapag may trabaho. At kapag walang ginagawa ay nagmamaneho siya ng truck para maghatid ng mga paninda. Si Lana naman ay nasa bahay lang. Nagtitinda sa maliit na sari-sari store habang inaalagaan ang kanilang 5 taong gulang na anak. Ganoon lang ang takbo ng kanilang buhay hanggang kahapon. Ang araw na natanggap ni Lana ang lotto ticket mula kay Mang Kiko, isang vendor. Bili ka na, baka mabago ang buhay mo, biro niya. Si Lana ay hindi naniniwala sa swerte. Ngunit kakaiba ang araw na yon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakita niyang nakayuko si Mang Kiko sa ilalim ng bubong, at ang mga lotto ticket sa kanyang kamay ay basang-basa na. Naawa siya. Kaya bumili siya ng ilang piraso para matulungan siya at para na rin sa kasiyahan. Noong nakaraang gabi, matapos maglinis ng tindahan, naalala ni Lana na hindi pa niya na-check ang resulta ng loto. Binuksan niya ang kanyang telepono at hinanap ang listahan ng mga nanalo. Nang makita niya ang mga numero, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang huling lotto ticket sa kanyang kamay ay tugma sa bawat numero. Nanginig si Lana, paulit-ulit na binasa ang mga numero, baka mali lang ang nakita niya. Nang makasigurado siya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. $22.2 milyon. Tulala si Lana, tumutulo ang mga luha. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang isang bagong bahay, ang kanilang anak na nag-aaral sa magandang paaralan, at ang kanyang matatandang magulang na may sapat na pera para sa kanilang gamutan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakahawak ng lampas $111,000 at ngayon, bigla siyang nagkaroon ng $22.2 milyon. Ngunit biglang natigilan si Lana. Naisip niya si Jojo. Sa halos 1 taon, madalas silang mag-away. Bihira itong umuwi at hindi regular ang padala niyang pera. Minsan, nakarinig si Lana ng chismis na nagsusugal ito at may utang. Sa tuwing tinatanong niya ito, nagagalit ito at sinasabihan siyang masyadong mapaghinala. Natatakot si Lana. Natatakot siya na kapag nalaman ni Jojo ang balita, magbabago ito. Nais niyang maging kalmado at mag-isip ng mabuti. Nagpasya si Lana na ngayong umaga ay pupunta siya sa bangko para magtanong tungkol sa proseso bago niya sabihin kay Jojo. Gusto niyang gamitin ang pera para sa kanilang pamilya. Ngunit kailangan niyang tiyakin na hindi ito mauwi sa masamang pangyayari. Nang matapos siyang magtimpla ng kape, narinig niya ang mga yabag ni Jojo. Bumaba ito, halatang tensyonado ang mukha. Bago pa makapagsalita si Lana, malakas na inilapag ni Jojo ang isang folder sa mesa. Nakakuha ang pamilya ko ng $1.776 milyon na bayad sa lupa. Ito ang kasunduan sa diborsyo, pumirma ka na rito.
Natulala si Lana. Tiningnan niya ang papel, lumabo ang kanyang paningin. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Jojo, at ang dahilan ng diborsyo. Hindi na sila nagkakaintindihan. At kusang loob na naghiwalay. Umupo si Jojo at nagsali ng kape. Ang boses nito ay kasing lamig at kasing walang awa. Pumirma ka na para matapos na, pagod na ako. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang mga kamay. Ang US dollars 22.2 milyong lotto ticket ay nasa bulsa niya, sobrang init na parang susunugin ang kanyang puso. Tulala siya. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang doble ang lakas, at ang bawat tunog ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Nakaupo sa harapan niya si Jojo, wala nang kahit anong init ang mga mata nito. Tanging pagod at lamig na lang ang naroon. Bakit diborsyo? Nanginginig ang boses ni Lana. Hindi agad sumagot si Jojo. Nagsindi lang siya ng sigarilyo, huminga ng malalim. At dahan-dahang ibinuga ang usok. Matagal na tayong magkasama, alam mo na ring hindi tayo bagay. Nakakuha ako ng US dollars 1.776 milyon na bayad sa lupa. Sa akin ang US dollars 1.11 milyon. At ibibigay ko sa iyo ang US dollars 666,000 para sa anak natin. Makatarungan na yan, ayoko nang mag-away pa. Pakiramdam ni Lana ay parang sinampal siya ng malakas. Gusto niyang magtanong ng daan-daang tanong, bakit ngayon? Bakit mo ako iwanan ngayong may pera ka na? Ngunit bumara sa kanyang lalamunan at hindi siya makagawa ng kahit anong tunog. Sa bulsa niya, ang US dollars 22.2 milyong lotto ticket ay parang isang blazing block of fire na nagpapaalala sa kanya na kung ilalabas lang niya ito at ilalagay sa mesa, magbabago ang lahat. Ngunit nag-aalangan si Lana. Saglit na natigilan si Jojo, ngunit pagkatapos ay ngumisi lang. Isipin mo na lang kung anuman ang gusto mong isipin, pumirma ka na, abala ako. Ang sagot na iyon ay parang pangalawang saksak na mas malalim na bumaon sa puso ni Lana. Naalala niya ang mga panahon na malayo siya sa trabaho at ang kanyang telepono ay patay buong gabi. Minsan ay nakita niya ang ilang kakaibang mensahe. Ngunit nang tanungin niya ito, sinigawan siya ni Jojo, huwag mong pakialaman ang personal kong buhay. Noon, naniwala pa siyang pagod lang ito, ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Tahimik na tiningnan ni Lana ang folder. Malinaw na nakalimbag ang mga letra, at ang pirma ni Jojo ay naroon na, bakante lang ang para sa kanya. Ang panulat ay nasa tabi, at naghihintay si Jojo. Nagmamadali ang kanyang mga mata. Hindi ako makakapirma ngayon. Mahinang sabi ni Lana. Bakit? Gusto mo bang patagalin pa to? Ang boses ni Jojo ay nagiging matigas. Kailangan ko ng oras para mag-isip, malaking bagay ito. Nanahimik si Jojo ng ilang segundo bago tumayo. Kinuha niya ang tasa ng kape at ininom ito ng mabilis. At pagkatapos ay malakas na inilapag sa mesa na tumalsik pa ang tubig. Sige, bahala ka, pero huwag mo akong pilitin na pumunta sa korte. Kapag nangyari yon, huwag mo akong sisisihin. Umalis siya. Mabigat ang kanyang mga yabag at ang pagkaladkad ng kanyang tsinelas sa sahig ay humaba. Isinara niya ng malakas ang pinto at iniwan ang bahay sa isang nakakabinging katahimikan. Tulala si Lana na nakaupo at dalawang magkasalungat na pag-iisip ang nasa isipan niya. Ang isa ay ang sakit ng pagtataksil ng kanyang asawa at ang isa ay ang pagkabigla dahil sa lotto ticket. Kung hindi dahil sa ticket na yon, umiiyak lang siya ngayon sa kanyang kapalaran. Ngunit sa US dollars 22.2 milyon sa kanyang kamay, iba ang sitwasyon. Ikinuha niya ang tiket sa bulsa. Nang makita niya ang malinaw na nakalimbag na mga numero, naramdaman ni Lana ang kaligayahan at takot sa parehong oras. Masaya siya dahil alam niyang hindi na sila ng kanyang anak maghihirap. At takot siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Jojo. Naalala ni Lana ang mga salita ng kanyang ina, pera ay maaaring magbago sa isang tao, anak. Kapag may pera ka, malalaman mo kung sino ang tunay na mabuti sa'yo. Noon, tumawa lang si Lana, iniisip na masyadong nag-aalala ang kanyang ina, ngunit ngayon. Ang mga salita na iyon ay tumunog sa kanyang isipan bilang isang babala. Tanghali na at bukas pa rin ang tindahan ni Lana gaya ng dati, ngunit gulong-gulo ang kanyang isipan. Sumasagot lang siya sa mga customer ng pabulong.
Pagdating ng bandang 2 oras ng hapon, nang walang customer, kinuha ni Lana ang kanyang telepono at tinawagan si Mayumi. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong nag-aaral sila ng pananahi. Mayumi, may gusto akong sabihin pero kailangan mong mangako na ililihim mo ito. Sabihin mo na. Magkaibigan na tayo sa loob ng maraming taon, kailanman ay hindi ko inilabas ang anumang sikreto mo. Ang boses ni Mayumi ay parang mainit na yakap. Ibinaba ni Lana ang kanyang boses at isinalaysay ang buong kwento tungkol sa pagkapanalo niya sa loto at ang pagbibigay sa kanya ni Jojo ng divorce papers kaninang umaga. Sa kabilang linya, nanahimik si Mayumi ng ilang segundo bago nagsalita, Diyos ko, nanalo ka ng $22.2 milyon at wala ka pang sinasabihan. Natatakot ako. Kung sasabihin ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Nag-isip ng malalim si Mayumi. Makinig ka sa akin, ilihim mo yan. Bukas, pumunta ka sa bangko at ayusin ang lahat. Ideposito mo ang pera sa savings account na nakapangalan lang sa'yo. O gawin mo kung ano man ang gusto mo pero huwag mong ipaalam kay Jojo. Gusto ka na niyang iwanan at walang saysay kung pipigilan mo siya. Ang pera ay para sa'yo at sa anak mo. Alam ni Lana na tama si Mayumi, ngunit mabigat pa rin ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat, si Jojo ay naging asawa niya at ama ng kanyang anak. Biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera. At natatakot si Lana na siya ay ituring na mapagkalkula at makasarili. Noong gabing iyon, hindi umuwi si Jojo para kumain. Inihanda ni Lana ang hapagkainan para sa kanyang anak. At nang makita niya itong kumakain ng masarap, nasaktan ang kanyang puso. Inosente itong nagtanong, Inay, hindi ba uwi si tatay? Tumango lang si Lana, abala si tatay sa trabaho. Pagdating ng gabi, hindi makatulog si Lana, at sa tuwing nakakarinig siya ng tunog ng sasakyan sa labas, kinakabahan siya, iniisip na si Jojo na ang dumating. Ngunit hanggang sa madaling araw, tahimik pa rin ang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Lana, isinara ang tindahan, ipinadala ang kanyang anak sa kanyang ina, at sumakay ng bus papuntang Pasig City. Sa kanyang bulsa, ang loto ticket ay nakalagay ng maingat sa pagitan ng kanyang notebook. Sa bawat hakbang, kinakabahan si Lana, ngunit determinado. Hindi niya alam na sa sandaling iyon. Nakaupo si Jojo sa kapihan ni Nena, sa tapat ng isang hindi pamilyar na babae. Mayroon silang pinag-uusapan, ngunit ang mga mata ni Jojo ay nagliliwanag sa hindi mababasa na pagkalkula. Bumaba si Lana sa bus terminal sa gitna ng lungsod. Ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga vendor, at ang amoy ng gasolina ay bumalot sa kanya at naramdaman niya ang bahagyang pagkahilo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang notebook at ang loto ticket. Kahit na mainat siyang binabalutan ito ng isang plastic bag. Hindi pa rin humihinto ang kanyang pag-aalala na parang kung maging pabaya siya ng kaunti, malalaman ng buong mundo na mayroon siyang kayamanan. Hinanap ni Lana ang opisina ng Lotto Philippines na nakalimbag sa ticket. Ang 5 palapag na gusali ay may maliwanag na pulang sign pumasok siya, at ang reception desk ay nakangiti. Paano po kayo matutulungan? Mahinang sabi ni Lana, nanalo ako ng jackpot, gusto kong magtanong tungkol sa proseso ng pagkuha ng premyo. Ang mga mata ng receptionist ay agad na nagliwanag. At pagkatapos ay bumalik sa pagiging profesional. Sige po, ma'am, pumunta po kayo sa room 302 para sa departamento ng mga nanalo. Pumasok si Lana sa room 302, kung saan may 3 empleyado na nagpoproseso ng mga dokumento. Isang batang lalaki ang ngumiti para batiin siya. Ma'am, pakibigay po ang inyong lotto ticket at para ma-check namin. Inilabas ni Lana ang ticket at inilagay sa mesa. Kinuha ito ng empleyado at tiningnan sa ilalim ng ilaw, kinumpara ang mga numero. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay at tiyak ang kanyang boses. Binabati po kita, ma'am, ito ay isang totoong ticket, nanalo ka ng $22.2 milyong jackpot. Nang marinig iyon ni Lana, parang gusto nang lumabas ng kanyang puso. Ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado, at pumirma siya sa confirmation form. Sinabi ng empleyado, maaari po ninyong matanggap ang pera sa pamamagitan ng bank transfer o cash. Depende sa inyong gusto. Gayunpaman, kailangan po ninyong magbayad ng 0% na buwis na nagkakahalaga ng $2.22 milyon. Ang matatanggap po ninyo ay $11.9.8 milyon.
Tumango si Lana. Pinili niya ang bank transfer para sa kaligtasan. Ngunit nang tanungin ng empleyado ang kanyang bank account number, nag-aalangan siya. Ang kanyang account ay matagal nang nakakonekta kay Jojo dahil sa tindahan. Kung gagamitin niya ang account na ito, agad itong malalaman ni Jojo. Gusto kong magbukas ng bagong account na nakapangalan lang sa akin. Pwede ba? Tanong ni Lana. Opo, ma'am. Kailangan niyo lang pong pumunta sa pinakamalapit na branch ng bangko para ayusin ang lahat at pagkatapos ay bumalik dito para ibigay ang account number. Nagpasalamat si Lana at mabilis na umalis sa gusali. Pinili niya ang isang malaking bangko at nagbukas ng bagong account na may internet banking. Ngunit hindi siya nag-subscribe sa airline notifications sa numero ni Jojo. Nang masigurado niya na ligtas ang lahat, bumalik siya sa lottery company para tapusin ang proseso. Sinabi ng empleyado, "Matatanggap po ninyo ang pera sa loob ng 24 oras." Umalis si Lana, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatigil sa kanya. Sa kapehan sa tapat, may isang lalaki na nakasuot ng gray na jacket at black sunglasses na nakatingin sa direksyon ng gusali. Hawak niya ang kanyang telepono sa tainga. At gumagalaw ang kanyang bibig. Pamilyar ang anino na iyon kay Lana, ngunit bago pa niya maalala kung sino ito, lumingon na ito. Umiling siya, iniisip na marahil ay isang dumaan lang ito. Ngunit ang pakiramdam ng isang babae ay nagpatayo ng balahibo niya. Kinagabihan, umuwi si Lana. Nang makapasok siya sa bahay, nakita niyang naroon na si Jojo, nakaupo sa mesa at umiinom. Ang mga mata nito ay parang nag-imbestiga. Saan ka galing ngayon? Tanong nito, walang emosyon ang boses. Namili ng paninda para sa tindahan. Maikling sagot ni Lana. Tumango si Jojo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang gustong suriin ang bawat galaw niya. Napansin ni Lana na iba ito, hindi na ito nagmamadali gaya kahapon kundi mabagal. Na parang may iniisip. Ang hapunan ay dumaan sa katahimikan. Nang matapos kumain ang kanilang anak, tumakbo ito sa bahay ng kapitbahay para maglaro. Nagsindi si Jojo ng sigarilyo at biglang nagsalita. Kung maghihiwalay tayo, ano ang balak mong gamitin para palakihin ang anak mo? Natigilan si Lana. Ang tanong na ito ay parang direktang saksak sa kanyang sugat na dumudugo pa rin. Ako na ang bahala. Matigas na sagot niya. Ngumisi si Jojo, ikaw na ang bahala, sa maliit na sari-sari store na yan. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang chopstick. Gusto niyang ihagis ito sa mesa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan ay may isang ideya na bumulong, kailangang maging lihim kapag lumabas ang kwento tungkol sa pera. Ang lahat ay babaligtad. Noong gabing iyon, nakatalikod si Lana kay Jojo, nagpapanggap na tulog, ngunit narinig niyang may kausap ito sa telepono ng pabulong. Huwag kang mag-alala. Hawak ko pa rin ang bayad. Kapag natapos na ang diborsyo, alagaan kita. Ilang araw na lang. Mariing ipinikit ni Lana ang kanyang mga mata. Tama ang kanyang hinala, may iba ng babae si Jojo. At marahil ay naghahanap ito ng paraan para itulak siya sa kanyang buhay at makasama ang babaeng iyon at ang pera mula sa lupa. Kinabukasan. Isang mensahe mula sa bagong account sa bangko ang dumating na nagsasabing $11.8 milyon ang nadeposito. Nanginig ang kamay ni Lana nang makita ang numero sa screen. Inilagay niya ang telepono sa nakalock na drawer, determinado, ang pera na ito ay para sa akin at sa anak ko, anuman ang mangyari, hindi ko ito hahayaang mawala. Hindi niya alam na sa ibang bahagi ng bayan, nakikipagkita si Jojo sa babae kahapon, ang parehong babae na narinig ni Lana ang boses sa telepono. Sa mesa sa pagitan nila ay may larawan ni Lana na nakatayo sa harap ng lottery company building. Naroon din ang lalaking nakasuot ng gray na jacket kahapon. Binigay niya kay Jojo ang isang sobre. At ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Sigurado akong nakuha na ng asawa mo ang pera. Ngayon, kailangan mo lang pumirma sa legal na kasunduan sa diborsyo at may parte ka pa rin sa pera. Kumulot ang mga mata ni Jojo at ang sulok ng kanyang labi ay mumiti sa isang sulyap ng kasakiman. Kinabukasan, maagang nagising si Lana para buksan ang tindahan. Madilim pa ang langit. At hindi pa matao ang kalsada, ngunit hindi siya mapakali.
Kahit na naideposito na niya ang US$11.8 milyon sa bagong account, nakakaramdam pa rin siya ng hindi pagiging ligtas. Na parang may dose-dose ng peres ng mata ang nagmamasid sa kanya. Umalis si Jojo sa bahay bandang 7 oras ng umaga, na sinasabing makikipagkita siya sa isang kaibigan para pag-usapan ang isang negosyo. Tumango lang si Lana, hindi na nagtanong pa. Alam niyang kapag mas nagtanong siya, mas magiging mapaghinala ito. Sa halip, pilit siyang nagpapakalma at pinananatili ang kanyang buhay gaya ng dati. Bandang 9 oras ng umaga, dumaan si Aling Maria, ang biyenan niya. Bihira itong bumisita maliban na lang kung may mahalagang dahilan. Ngayon ay nakasuot siya ng malinis na damit at may hawak na regalo. Mabilis siyang pinapasok ni Lana. May problema ba kayo ni Jojo? Direktang tanong ni Aling Maria, walang emosyon ang boses. Nag-aalangan si Lana at sumagot, Inay, siguro nasabi na po niya sa inyo. Gusto po niyang makipaghiwalay. Bumuntong hininga si Aling Maria, alam ko, sinabi niya rin sa akin na hindi kayo bagay. Ngunit Lana, may gusto akong ipayo sa'yo kung wala na kayong pagmamahalan. Palayain niyo na ang isa't isa at hatiin niyo ang ari-arian ng patas para sa bata. Nang marinig iyon ni Lana, nasaktan ang kanyang puso. Kahit nabiyanan niya ito, kumakampi pa rin siya sa kanyang anak at hindi nagtatanong tungkol sa mas malalim na dahilan. Bahagyang tumango lang si Lana, naiintindihan ko po. Pero gusto ko pong pag-usapan ito ng maigi dahil may kinalaman po ito sa anak ko. Tiningnan siya ni Aling Maria ng matagal at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Lana. May sariling plano rin si Jojo, sinabi niyang may pera ka, alam mo ba? Ang tanong na iyon ay nagpalamig sa kanya. Nagpanggap siyang nagulat, anong pera po? Ang tindahan po ay ilang daan na piso lang ang kinikita araw-araw. Tinignan siya ni Aling Maria, ang kanyang mga mata ay nag-imbestiga, ngunit pagkatapos ay mumiti. Nagtatanong lang ako. CJ. Aalis na ako, mag-ingat ka. Nang makaalis na ito, bumagsak si Lana sa upuan. Malinaw na sinimulan na ni Jojo na gamitin ang kanyang ina para mag-imbestiga. Kailangan niyang maging doble ang pag-iingat. Kinagabihan, umuwi si Jojo na may dalang bag ng pagkain. Iba ang ipinapakita niya kumpara sa ibang araw. Masaya siyang nakikipag-usap at tinulungan pa si Lana sa tindahan. Nag-isip ako ngayon, marahil ay hindi pa natin kailangang maghiwalay ng madali. Bigyan natin ang isa't isa ng isa pang pagkakataon, okay ba? Sabi ni Jojo habang inaayos ang mga paninda, malambot ang boses. Bahagyang nagulat si Lana, ngunit may duda sa kanyang puso. Simula noong ikinasal sila, kilalang-kilala niya ang ugali nito, kung kailan ito tapat at kung kailan ito nagpapanggap. Ang mga mata nito ngayon ay sobrang matamis at kakaiba. Ang bilis mong magbago, tanong ni Lana. Umiti si Jojo at inakbayan siya. Ganyan talaga ang buhay, lahat naman ay nagagalit minsan. Sa tingin ko, dapat na nating kalimutan ang nakaraan at magsimula ulit. Umiti si Lana, ngunit sa loob niya, alam niyang isa lang itong maskara. Marahil ay alam na ni Jojo ang tungkol sa pagkapanalo niya sa loto o nagdududa man lang. Ginagamit niya ang paraan na ito para manatili at maghintay ng pagkakataon para makuha ang pera. Nang gabing iyon, nagulat si Jojo nang imungkahi niyang, paano kung hindi ka muna magtinda bukas, ilalabas ko ang pamilya sa beach para makapag-iba naman tayo ng hangin. Mataktikang tumanggi si Lana, sa susunod na lang, marami pa akong paninda na hindi nabebenta. Tumango si Jojo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na mahirap basahin. Noong gabing iyon, hindi mahimbing ang tulog ni Lana. Bandang 2 oras ng madaling araw, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napansin na wala si Jojo sa tabi niya. Tahimik siyang lumabas sa sala at may mahinang ilaw mula sa telepono sa direksyon ng mesa. Nakaupo si Jojo doon. Naghahanap sa drawer ng kahoy na kabinet kung saan madalas na inilalagay ni Lana ang mga dokumento. Nakatayo si Lana sa sulok ng dingding, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw niyang nakita na sinusuri niya ang bawat folder, at binuksan pa ang kanyang lumang notebook, ngunit wala na roon ang lotto ticket. Pagkatapos maghanap ng matagal, mahinang nagmura si Jojo at inayos ang lahat. Mabilis siyang bumalik sa kama bago pa ito makabalik. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Jojo at humiga, bumuntong hininga at nagpanggap na tulog. Ipinikit ni Lana ang kanyang mga mata,
ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang ideya, sigurado siyang naghahanap ito ng ebidensya. Kinabukasan, kusang tinawagan ni Lana si Mayumi. Sa tingin ko, alam na ni Jojo ang kwento. Nahuli ko siyang naghahanap sa kabinet kahapon. Agad na sumagot si Mayumi, kailangan mo nang mag-ingat pa. Ang pera ay nakapangalan sa'yo. Pero kung mapapatunayan niya na ito ay community property sa loob ng kasal, may karapatan pa rin siyang kumuha ng kalahati. Natigilan si Lana. Hindi niya kailanman naisip ang legal na aspeto na ito. Kaya, ano ang gagawin ko ngayon? Nag-isip ng malalim si Mayumi. Ang tanging paraan ay patunayan na ang pera ay hindi community property. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng malinaw na ebidensya na ang lotto ticket ay binili mo gamit ang sarili mong pera na walang kinalaman sa kanya. Naalala ni Lana na nang bilhin niya ang lotto ticket. Si Mang Kiko lang, ang vendor, ang nakakita, ngunit ang matanda ay bihira lang magsalita at hindi madalas na nakikialam sa buhay ng ibang tao. Subukan mong hanapin si Mang Kiko. At hilingin mong maging saksi siya. Suhestyon ni Mayumi. Tumango si Lana. Kinagabihan, pumunta si Lana sa palengke ng may kawayan para hanapin si Mang Kiko. Nang makita siya, ngumiti ang matanda. Neneng Lana, sinasabi ko na nga ba, swerte ka? Totoo bang nanalo ka? Nagulat si Lana. Paano niyo po nalaman? Pinag-uusapan na ng buong palengke. May nakakita sa iyong pumunta sa lottery company noong isang araw. Naramdaman ni Lana na parang nag-init ang kanyang mukha. Kaya, nagsisimula ng kumalat ang kwento tungkol sa kanyang pagkapanalo. Kung hindi pa alam ni Jojo, oras na lang ang magsasabi. Mabilis niyang hiningi ang tulong ni Mang Kiko. Mang Kiko, pakitulungan niyo po akong ilihim ito at kung kailangan. Sana ay maging saksi po kayo na binili ko ang tiket sa araw na yon gamit ang sarili kong pera. Tumango si Mang Kiko, huwag kang mag-alala, anak, matanda na ako. At ayoko nang makisali sa gulo ng iba. Nang umuwi si Lana noong gabing iyon, nakaupo na si Jojo sa mesa, at ang mukha nito ay hindi na kasing sweet ng kahapon. Itinulak niya sa harap niya ang isang larawan, ang larawan ni Lana na lumabas sa Lottery Company building na kinunan mula sa malayo. Ano ang paliwanag mo rito? Ang boses nito ay parang deeper and lower. Pilit na kumalma si Lana, doon ako kumukuha ng mga paninda. Umisi si Jojo, huwag mo akong gawing bobo, alam ko na ang lahat, nanalo ka sa loto. At ang pera na iyon ay ari-arian naming mag-asawa, huwag mong subukang suluhin ito. Tumingin si Lana ng diretsyo sa mga mata nito, ang pera na iyon ay akin. Binili ko ang tiket gamit ang sarili kong pera, wala kang kinalaman doon. Tumayo si Jojo at malakas na ipinukpok ang kamay sa mesa. Inaakala mo bang hahayaan ka ng batas na suluhin ang lahat? Kakasuhan kita at maniwala ka sa akin, makukuha ko ang parte ko. Pagkatapos magsalita, umalis siya at iniwan si Lana na nakaupo roon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa pumuti. Alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Nang umalis si Jojo, bumalot ang nakakapanakot na katahimikan sa bahay. Tulala si Lana na nakaupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan na naiwan sa mesa. Sa larawan, nakatayo siya sa harap ng Lottery Company building, hawak ang kanyang bag. Ang larawan ay kinunan mula sa malayo, medyo malabo, ngunit sapat na para makilala ang kanyang mukha. Sino ang kumuha nito? Naalala ni Lana ang anino ng lalaking nakasuot ng gray na jacket noong nakuha niya ang premyo. Noon, nakita niya na nakatingin ang mga mata nito sa direksyon niya. Ibig sabihin, sinusundan siya nito at kinunan ng larawan. Kaya, sigurado siyang umarkila si Jojo ng isang taong susundan siya. Isang pangingilabot ang dumaloy sa kanyang gulugod. Naintindihan ni Lana na hindi lang isang diborsyo ang kinakaharap niya, kundi isang matinding laban para sa pagkuha ng pera. At ang sandata ng kalaban ay intriga at batas. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Lana. Nag-isip siya tungkol sa pinakamasamang sitwasyon. Kung talagang kakasuhan siya ni Jojo at igigiit na ito ay community property, mawawalan siya ng kalahati ng pera. Sa isang taong tulad ni Jojo, kapag nagkaroon ito ng pera, hinding-hindi niya siya at ang kanilang anak hahayaang mabuhay ng tahimik. Kinabukasan, nagplano si Lana. Isinara niya ang tindahan. Ipinadala ang kanyang anak sa kanyang ina, at pagkatapos ay pumunta sa isang abogado na inirekomenda ni Mayumi, si Atty. Rafael.
Ang opisina ng abogado ay nasa isang maliit na kalye. At ang karatula ay simple, ngunit malinis ang loob. Ang taong sumalubong sa kanya ay si Atty. Rafael, na nasa 40, matalas ang mga mata at mabagal magsalita. Matapos niyang marinig ang buong kwento ni Lana, nag-isip ito, Lana, sa ilalim ng batas, ang ari-arian na nakuha sa loob ng kasal ay itinuturing na community property. Maliban na lang kung mapapatunayan na ito ay personal na ari-arian. Ibig sabihin, lumunok si Lana. Paano kung may saksi ako? Maaari itong makatulong, ngunit kailangang siguruhin na ang saksi ay kapanipaniwala at ang kwento ay makatwiran at pare-pareho. Mas mabuti kung may iba pang ebidensya, tulad ng kamera na nag-record noong binili mo ang ticket o resibo mula sa personal mong account. Dismayado si Lana. Ang vendor na nagbenta sa akin ng ticket ay isang kakilala sa palengke, ngunit siguro ay walang kamera. Tumango si Atty. Rafael. Kaya, kailangan mong maghanda sa pag-isip kung pinipilit ka ng asawa mo. Ngunit pinapayuhan kita na huwag mong ipaalam ang account number at huwag mong ipaalam ang mga kaugnay na dokumento. Nagpasalamat si Lana at umalis, mabigat pa rin ang kanyang puso. Nang makarating siya sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto. Nang pumasok siya, muntik na niyang mabitawan ang kanyang bag nang makita niyang magulo ang mga gamit sa sala. Ang wardrobe ay bukas at ang mga folder ay nakakalat. Sa sofa, nakaupo si Jojo. Nakadekwatro ang kanyang mga paa, at ang mukha nito ay parang walang nangyari. Naghahanap lang ako ng mga papeles ng bahay. Bakit namumutla ang mukha mo? Pinigil ni Lana ang kanyang galit. Ang kabinet ko ito, ang mga dokumento ko ito, hindi mo dapat pinakialaman ng walang pahintulot. Nagkibit balikat si Jojo, mag-asawa pa rin tayo. Kaya may karapatan ako sa ari-arian na community property. Alam ni Lana na walang saysay ang pakikipagtalo. Tahimik niyang inayos ang mga dokumento. Ngunit nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga mata ni Jojo sa bawat galaw niya. 3 araw pagkatapos, opisyal na nagpadala si Jojo ng isang dokumento na humihiling ng dibisyon ng ari-arian sa diborsyo, na malinaw na nakalista ang jackpot na pera bilang community property. Nang mabasa yon ni Lana, nagalit siya at natakot. Hindi na ito nagpapaligoy-ligoy, direkta itong nakikipaglaban. Noong gabing iyon, tumawag si Mayumi, Lana. Narinig ko na ipinagyayabang ni Jojo sa mga kaibigan niya na makakakuha siya ng ilang milyon mula sa iyo. At sinabi rin niyang gagamitin niya ang pera para magbukas ng jewelry store para sa kabit niya. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang telepono. Ang pakiramdam ng pagiging ininsulto ay bumalot sa kanya. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Kinabukasan, nagpa siya si Lana na makipagkita kay Mang Kiko muli. Hiningi niya sa matanda na magsulat ng isang statement at pirmahan ito na nagkukumpirma na binili niya ang lotto ticket gamit ang sarili niyang pera at hindi niya ito pinag-usapan kay Jojo. Nag-aalangan si Mang Kiko sa simula, "Anak, alam mo naman, ayoko nang makisali sa problema ng mag-asawa." Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kamay ng matanda at ang kanyang boses ay nangungusap. "Mang Kiko, kung mawawala sa akin ang perang ito, maghihirap ang anak ko. Hindi ko po kayo hinihiling na magsinungaling, hinihiling ko lang po na sabihin niyo ang totoo." Sa huli, pumayag si Mang Kiko at pinirmahan ang papel. Gumaan ang pakiramdam ni Lana, ngunit ang ginhawa na iyon ay hindi nagtagal. Sa parehong gabi, nang aayusin na ni Lana ang tindahan, dumating si Jojo kasama ang isang hindi pamilyar na lalaki, ang lalaking nakasuot ng gray na jacket. "Lana, ito si Miko, kaibigan ko, mananatili siya rito ng ilang araw. Tutulungan niya ako sa ilang bagay." Ang sabi ni Jojo na parang nag-uutos nang hindi nagtatanong sa kanyang opinyon. Kinulot ni Lana ang kanyang noo, "Maliit ang bahay natin. Kung gusto niyang manatili, dapat ay sinabi mo muna." Ngumisi si Jojo, "Ari-arian natin ang bahay na ito, kaya may karapatan akong mag-imbita ng kaibigan." Tiningnan ni Lana si Miko. At nakita niyang nag-imbestiga ang mga mata nito, na parang sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Ang pakiramdam niya ay nagsasabing ang pananatili nito ay hindi inosente. Noong gabing iyon, nilock ni Lana ang kanyang kwarto, at itinago ang kanyang telepono at mahahalagang dokumento sa bag na suot niya habang natutulog, ngunit narinig pa rin niya si Miko at Jojo na nag-uusap sa sala.
Huwag kang mag-alala, mahahanap ko kung saan niya itinago ang mga dokumento. Sinundan ko na siya sa lottery company, kaya wala nang mahahanap pa. Humiga si Lana at parang kumukulo ang kanyang dugo. Ngayon, sigurado na siyang nagtutulungan ang dalawang ito para subukang kunin ang kanyang pera. At kung hindi siya kikilos agad, ang lahat ay maaaring mawalan ng kontrol. Noong gabing iyon, pagkatapos marinig ang usapan nina Jojo at Miko, halos hindi nakatulog si Lana. Nakahiga siya sa kama at ang kanyang mga mata ay dilat sa dilim. Ang bawat mahinang tawa mula sa sala ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang mga ugat. Naintindihan niyang kung hahayaan niya na magpatuloy ang sitwasyon na ito, ang $19 milyon ay hindi na magiging ligtas. Si Jojo at Miko ay hahalungkatin ang bawat sulok ng bahay, hahanapin ang bawat papel para patunayan ang kanilang karapatan. Kailangang kumilos nila na muna. Nang sumikat ang araw, bumangon na siya, tahimik na inayos ang ilang mahahalagang dokumento at ilang maliliit na alahas na bigay ng kanyang ina. Ang lahat ay maingat na inayos. At inilagay sa kanyang bag, nilock niya ang pinto ng kwarto at lumabas sa kusina na parang magbubukas na siya ng tindahan gaya ng dati. Sina Jojo at Miko ay tulog pa. Kahit sa lola ng anak ko o sa mga kapitbahay. Tiningnan ng kanyang ina ang bag at nang makita ang mga dokumento at ilang gamit, tumango ito. Naiintindihan ko, may problema ba? Maikling sabi lang ni Lana, sinusubukan ng asawa ko na kunin ang pera ko, kailangan kong mag-ingat. Bumuntong hininga ang kanyang ina at hindi na nagtanong pa. Niyakap lang niya ang kanyang anak. Mahina siyang hinaplos na parang nagbibigay ng lakas. Pagbalik, nakita ni Lana nagising na si Miko at umiinom ng kape sa beranda. Ang mga mata nito ay tumingin sa kanya, na parang sinusuri kung may dala siyang kakaiba. Nagpanggap si Jojo na masaya, saan ka pupunta ng maaga? Hindi ka ba magbubukas ng tindahan? Pumunta lang ako sa nanay ko para bigyan siya ng pagkain. Walang emosyon na sagot ni Lana. Ngumiti si Jojo ngunit hindi maitago ang kanyang pagdududa. Buong araw, nasa loob lang si Miko. Minsan ay tinutulungan si Jojo na ayusin ang kabinet, at minsan ay naglilibot sa kwarto ni Lana. Sa tuwing pumapasok siya sa kwarto, nakikita niyang bahagyang gumalaw ang mga gamit. Malinaw na naghahanap ito ng pagkakataon para maghalungkat. Pagsapit ng gabi, nagpanggap si Lana na lalabas para mamili. Ngunit ang totoo ay nakikipagkita siya kay Mayumi sa isang maliit na kapehan sa dulo ng kalye. Isinalaysay niya ang sitwasyon, mababa at nagmamadali ang boses. Mayumi, sa tingin ko kailangan kong lumipat muna ng bahay. Kung mananatili pa ako sa bahay kasama sila, siguradong mahahanap nila ang ebidensya. Tumango si Mayumi, tama, pero kailangan mong maging matalino. Kung bigla kang aalis, malalaman nilang may tinatago ka. Nag-isip ng saglit si Lana at sinabi, sasabihin ko na gusto kong dalhin ang anak ko sa nanay ko para alagaan siya. At para na rin magbukas ng tindahan doon na makatwiran at makahihiwalay sa kanila. Pag-uwi, pilit na nagpapakalma si Lana. Nagluto siya ng hapunan at kumain kasama sila na parang walang nangyayari. Ngunit nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang nagsalita, Hon, ang nanay ko ay sumasakit ang mga kasukasuan ngayon at hindi niya na kayang alagaan ang bukid. Balak kong dalhin ang anak natin doon ng matagal para matulungan siya at magbukas na rin ng tindahan doon para mas madali. Saglit na kumunot ang noo ni Jojo. Paano ang bahay na ito? Nasa iyo na ang kaibigan mo, hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Gusto ko lang na ang mag-ina ay malapit sa lola. Tumingin si Miko kay Jojo at bahagyang ngumisi. Napansin ni Lana ang sulyap na yon at naintindihan niya. Nagsisimula na silang magduda, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong boses. Kinabukasan, nag-ayos si Lana ng ilang damit at personal na gamit at sinabi kay Jojo na aalis na sila bukas papunta sa bahay ng kanyang ina. Habang nag-aayos, napansin niyang pabalik-balik si Miko sa labas ng pinto ng kwarto. Ang pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan ay nagpilit sa kanya na i-lock ang kanyang bag kahit na nasa kusina siya. Noong gabing iyon, biglang binigyan siya ni Jojo ng isang papel, pumirma ka rito, kinukumpirma na hindi mo kusang loob na kukunin ang pera sa mga joint account nang walang pahintulot ko. Ngumisi si Lana. Inaakala mo ba akong bobo? Hindi ko pa nga nagagalaw ang mga joint account, pero nag-aalala ka na. Walang sinabi si Jojo, inilagay lang niya ang papel sa bulsa.
Ngunit ang kanyang mga mata ay parang sumusukat sa bawat reaksyon niya. Kinabukasan, umalis si Lana at ang kanyang anak sa bahay. Nakatayo si Jojo sa pinto, may kahulugan ang kanyang ngiti. Mag-ingat ka, huwag mong kalimutan na alagaan ang sarili mo. Alam ni Lana na ang ngiting iyon ay hindi simple, ngunit naglakad lang siya, nang hindi lumingon. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, gumaan ang pakiramdam ni Lana. Nagbukas siya ng isang maliit na tindahan sa harap ng bahay, sapat na para magkaroon ng dahilan para manatili roon ng matagal. Ang pera sa account ay nasa ayos pa rin. Kumuha lang siya ng kaunti para sa mga gamit ng kanyang anak at para matulungan ang kanyang ina na ayusin ang bubong. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw, isang kakaibang sobre ang isinilid sa ilalim ng pinto. Sa loob ay may isa pang larawan, si Lana ay kumukuha ng pera sa isang yen, at sa ilalim ay may nakasulat ng hindi maganda. Huwag mong isipin na maitatago mo ito ng matagal. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang papel, ang kanyang dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang may kagagawan. Sinasadya ni na Jojo at Miko na takutin siya, napilitin siyang ipakita ang kanyang kahinaan. Noong gabing iyon, tinawagan ni Lana si Atty. Rafael at isinalaysay ang buong pangyayari. Ang boses nito sa telepono ay tumigas. Ma'am Lana, sinimulan na nilang gumamit ng pananakot. Kailangan mong maghanda ng mas malakas na paraan. Iminumungkahi ko na gumawa ka ng isang dokumento na nagkukumpirma na ang lotto ticket ay personal mong ari-arian na may saksi at ipanotaryo agad. Samantala, dapat ka ring magbukas ng safety deposit box sa bangko para ilagay ang lahat ng kaugnay na dokumento. Agad na pumayag si Lana. Alam niyang ito ay simula pa lang, ngunit ngayon, hindi na siya magiging pasibo. Kinabukasan, si Lana, si Mayumi, at si Mang Kiko ay pumunta sa opisina ng notaryo sa bayan. Ang nakasulat na pahayag ni Mang Kiko ay pinirmahan at may tatak na pula. Na malinaw na nagkukumpirma ng oras ng pagbili ng tiket, ang sitwasyon, at ang pera na ginamit ni Lana. Nang umalis sa opisina, naramdaman ni Lana na parang may idinagdag na armor sa kanya. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit ngayon, mayroon na siyang unang sandata para protektahan ang sarili niya. Sa kabilang banda, nakatanggap si Jojo ng balita na ipinanotaryo ni Lana ang mga dokumento. Malakas niyang inihagis ang kanyang telepono sa mesa, at ang mukha nito ay namumula. Ang nakaupo sa tapat niyang si Miko ay ngumisi, okay lang, sa tingin ba niya tapos na ang lahat. Marami pa tayong paraan para pilitin siyang sumuko. Naging madilim ang mga mata ni Jojo. At may isa pang plano na nabubuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, nang aayusin na ni Lana ang kanyang paninda para magsara, tumakbo ang kanyang ina mula sa bahay, natataranta. Lana, nasaan ang anak mo? Naglalaro lang siya sa labas kanina. Nagulat si Lana at ibinagsak ang basket ng gulay at tumakbo para hanapin ang kanyang anak. Walang laman ang harap ng bahay. Ang maliit na bisikleta ng bata ay nakasandal pa rin sa dingding. Tumakbo siya sa buong lugar at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit tanging ang tahol ng mga aso mula sa malalayong bahay ang sumagot. Parang sinikip ang puso ni Lana at sunod-sunod na masasamang senaryo ang dumaan sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi pamilyar na numero. Mabilis niya itong sinagot. Hello, sino yan? Nasaan ang anak ko? Ang pamilyar na boses ng isang lalaki ay tumunog, malalim at malamig. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa luma nating bahay ngayon. Agad na nakilala ni Lana ang boses. Jojo, paano mo nagawa? Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Pinutol na ang tawag. Nataranta ang kanyang ina. Si Jojo ba yon? Diyos ko, bakit niya dinukot ang bata? Kinagat ni Lana ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Alam niyang ito ang paraan ni Jojo para pilitin siyang sumuko. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, mabilis niyang isinara ang tindahan, sumakay sa motorsiklo ng kapitbahay. At mabilis na bumalik sa luma nilang bahay. Nang makarating si Lana, sarado ang gate. Nakasandal si Miko sa upuan sa beranda, may hawak na tasa ng kape, at mumisi. Ang bilis mong dumating. Umakyat ka na sa taas. Walang sinabi si Lana, at dumiretso siya sa loob. Nakaupo si Jojo sa mesa. Ang anak ni Lana ay nakaupo sa tabi niya.
Ang mukha ay nalilito dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Inay! Sigaw ng bata, ngunit inilagay ni Jojo ang kanyang kamay sa balikat nito na nagpapahiwatig na tumahimik ito. Pinigil ni Lana ang kanyang galit at lumapit. Ano ang gusto mo? Tahimik na itinulak ni Jojo sa harap niya ang isang stack ng mga papel. Pumirma ka lang dito. Sa kasunduan na hatiin ang pera sa loto at makakasama mo na ang anak mo agad. Sumulyap si Lana at malinaw niyang nakita ang mga termino. Ang $11.8 milyon ay hahatiin sa $2. At nang makita niya ang kanyang anak na lumuluha, parang nahati sa dalawa ang kanyang puso. Huwag mong isama ang anak ko sa usapan na ito. Mahinang sabi niya. Kung gayon, pumirma ka. Sumandal si Jojo, kalmado ang boses ngunit matalim ang mga mata. Huminga ng malalim si Lana at pilit na kumakalma. Naintindihan niyang kung pipirmahan niya ito ngayon. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan, ngunit kung hindi siya pipirma, mananatili ang kanyang anak sa kanya, at may kakayahan si Jojo na turuan ang kanyang anak ng kasinungalingan. Hiling ko lang na makausap ko ang anak ko ng mag-isa. Suhestyon ni Lana. Nagkibit balikat si Jojo. 5 minuto. Umupo si Lana sa tabi ng kanyang anak. At marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Mahal ko, kailangan umalis ni Inay sandali para ayusin ang problema. Manatili ka rito kasama si tatay at makinig ka kay Tito Miko. Huwag kang mag-alala. Babalik ako para sunduin ka sa lalong madaling panahon. Huwag kang umalis, gusto kong umuwi kasama ka, Inay. Mahigpit na niyakap siya ng bata. Kinagat ni Lana ang kanyang labi. Inalis ang mga kamay ng kanyang anak at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Kailangan mong magtiwala kay Inay, ilang araw lang. Pangako. Tumango ang kanyang anak. At ang mga mata nito ay nanatiling luhaan. Nang umalis sa bahay, dumiretso si Lana sa opisina ng abogado ni Atty. Rafael. Isinalaysay niya ang buong kwento. At nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Tahimik na nakinig si Atty. Rafael at sinabi, Ma'am Lana, lumampas na sila sa hangganan. Ito ay iligal na pagdukot sa bata at maaari kang magreklamo. Ngunit kung gusto mong siguradong manalo, kailangan mo ng mas maraming ebidensya. Kailangan nating mag-record. Kailangan nating kumuha ng video kung paano kanila pinipilit na pumirma sa kasunduan para sa anak mo. Matigas na tumango si Lana. Sige, babalik ako, pero sa pagkakataong ito, maghahanda na ako. At pinakalma niya ito na ligtas ang bata. Sinabihan din niya ang kanyang ina na huwag magmadaling pumunta sa bahay, baka gamitin iyon ni Jojo para magsimula ng gulo. Kinabukasan. Bumalik si Lana sa luma nilang bahay, may dalang bag ng pagkain at ilang damit para sa kanyang anak. Nagulat si Jojo nang makita siyang bumalik ng mabilis. Nakapag-isip ka na ba? Tanong niya. Gusto kong makipagnegosyo muli, maaari kitang bigyan ng parte, ngunit hindi kalahati. Dahan-dahang sabi ni Lana, pilit na nagpapanggap na sumusuko. Ngumisi si Miko, anong parte? Isang parte. Hindi pinansin ni Lana ang kanyang sinabi, binuksan niya ang bag para kumuha ng mga gamit para sa kanyang anak at matalino niyang inactivate ang recorder. Pumapayag akong bigyan ka ng $2. 22 milyon para bayaran mo ang utang mo at magkaroon ng matatag na buhay, ngunit kailangan bumalik ng anak ko sa akin agad. Umiling si Jojo, $2.22 milyon, sa tingin mo ba ay pulubi ako? Hindi bababa sa $8.88 milyon. Nagpanggap sila na nag-isip at sinabi, kung papayag ako sa $8.88 milyon, nangangako ka bang hindi mo na kami guguluhin? Pangako. Pumirma ka lang dito. Itinulak muli ni Jojo ang papel sa harap niya. Sumulyap siya at pilit na tandaan ang bawat salita. Sina Jojo at Miko ay walang ideya na ang bawat salita nila ay nire-record. Pagkatapos ng halos 1 oras, umalis si Lana nang hindi pumipirma. Nagdahilan siyang kailangan pa niya ng oras, ngunit sa kanyang kamay. Mayroon na siyang malinaw na recording na ginagamit ni Jojo ang kanyang anak para pilitin siyang hatiin ang pera. Matapos pakinggan ang recording, tumango si Atty. Rafael, napakahusay. Alam niyang dumating na ang oras para lumaban. Sa dilim ng maliit na kwarto, tiningnan niya ang larawan ng kanyang anak sa mesa, at mahina siyang nagsalita na parang isang panunumpa, iuwi kita.
Ngayon, pupunta ka para sunduin ang anak mo gaya ng dati. Nag-request na ako kay Chief Andres, ang hepe ng pulisya, at 2 opisyal na sasama sa'yo, ngunit mananatili lang sila sa labas. Ang trabaho mo ay hilingin na iuwi ang anak mo. Kung tumanggi sila o pipigilan ka, gagawa kami ng opisyal na ulat agad. Tumango sila na, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang makatakas sina Jojo at Miko ng madali. Bago siya umalis, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabihan siya, manatili ka lang sa bahay at alagaan ang tindahan, huwag kang susunod. Gusto kong maging kalmado ang lahat nang walang gulo. Bandang 9 ng umaga, suot ni Lana ang kanyang shirt na sarado ang mga buton at ang maliit na kamera ay nakakabit sa loob. At nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Jojo. Mula sa malayo, nakita na niya ang motorsiklo ni Miko na nakaparada sa labas. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa harap ng gate at sumigaw, Jojo. Ako ang nanay niya at may karapatan akong sunduin ang anak ko anumang oras. Tawagin mo si Jojo rito. May sasabihin sana si Miko, ngunit lumabas na si Jojo, may hawak na sigarilyo. Hinihiling ko na ibalik mo ang anak ko agad, kung hindi, tatawag ako ng pulis para gumawa ng ulat. Ngumisi si Jojo, pulis? Sino ang hindi nakakakilala sa akin dito? Hindi na nagsalita pa si Lana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Atty. Rafael. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Chief Andres at 2 opisyal. Nang makita ang mga asul na uniforme, natigilan si Jojo ng 1 segundo, ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado. Lumapit si Chief Andres, Jojo. Nakatanggap kami ng reklamo mula kay Lana na dinukot mo ang anak niya at hindi mo siya pinapayagang sunduin ito. Ano ang paliwanag mo? Inalis ni Jojo ang kanyang tingin, ako ang ama niya. At may karapatan akong alagaan ang anak ko. Lumapit si Atty. Rafael, at malinaw ang kanyang boses, may karapatan ka kung may utos ng korte, ngunit ngayon, hindi pa kayo tapos sa proseso ng diborsyo. Kaya hindi pa naipagkakaloob ang karapatan sa pag-aalaga. Hindi mo maaaring hawakan ang bata nang walang pahintulot ng nanay niya. Nakasisingit si Miko, ano ang masama kung mananatili siya rito? Kaya rin namin siyang alagaan. Tumingin ng diretsyo si Atty. Rafael, walang sinumang nagbabawal sa iyo na alagaan ang bata. Ngunit kapag hinihiling ng nanay niya na ibalik ito at tumanggi ka, iyon ay iligal na pagdukot. Sinimulan ng pulis na gumawa ng ulat. Nanatili si Lana, ngunit malinaw niyang nakita ang pagiging balisa ni Jojo. Sa huli, pilit nitong tinawag ang bata mula sa itaas. Tumakbo ang anak ni Lana at niyakap ang kanyang ina, inay, miss na miss kita. Mahigpit na niyakap ni Lana ang kanyang anak, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Nang lumingon siya, naka-on pa rin ang recorder na nire-record ang buong pag-uusap mula sa pagtanggi ni Jojo na ibalik ang bata hanggang sa interbensyon ng pulis. Pag-uwi, maghahain tayo ng reklamo laban sa kanya para sa iligal na pagdukot at sabay na hihilingin sa korte na pansamantalang ibigay sa iyo ang karapatan sa pag-aalaga. Naramdaman ni Lana na parang may nabawasan sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi susuko si Jojo habang inaasam niya pa rin ang jackpot. Gaya ng inaasahan. Pagkatapos ng ilang araw, isang kaibigan mula sa munisipyo ang nagbalita na naghain si Jojo ng demanda para hatiin ang pera sa loto, at ang dahilan ay community property ito noong mag-asawa pa sila. Ibinahagi ni Lana ang balita kay Atty. Rafael, at mumisi siya, inilalagay nila ang kanilang sarili sa isang bitag. Lalabanan natin ito gamit ang notarized na dokumento na binili mo ang tiket gamit ang sarili mong pera, kasama ang testimonya ng loto vendor. At dagdag pa ang ebidensya na ginamit nila ang iyong anak para pilitin kang hatiin ang pera, hindi ito tatanggapin ng korte. Mahinang ngumiti si Lana. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, naramdaman niyang siya ang may kontrol. Sa araw ng preliminary hearing, masikip ang courtroom. Sina Jojo at Miko ay nakaupo bilang plaintiffs. Ang kanilang mga mukha ay galit. Pumasok si Lana, sa tabi niya ay si Atty. Rafael, may hawak na makapal na folder. Nang hilingin ng hukom na magbigay ng pahayag, kalmadong ipinakita ni Atty. Rafael ang bawat ebidensya, ang notarized na dokumento na binili ni Lana ang tiket gamit ang sarili niyang pera, ang testimonya ni Mang Kiko na nagkukumpirma na binili ito ni Lana sa araw na yon.
Ang recording kung saan inamin ni Jojo na ibabalik lang niya ang bata kung hahatiin nila na ang pera, at ang video ng pulis na gumagawa ng ulat. Nagkaroon ng bulungan sa buong courtroom. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang kasiyahan at pagkapagod sa parehong oras. Nang lumabas sila sa courtroom pagkatapos ng hatol, lumapit si Jojo sa kanya. Galit ang mga mata. Sa tingin mo nanalo ka? Hindi pa, ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Tumingin sila na ng diretsyo sa kanya, kalmado ngunit matalim ang boses. Sapat na ang ginawa mo, Jojo. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon, kundi ang batas. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at umalis. Sa kanyang puso. Alam niyang ito ay simula pa lang ng laban para makuha muli ang kanyang payapang buhay. Ngunit ngayon, nakuha niya na ang kanyang anak at napanatili ang pera na pinaghirapan niya. Sa likod. Kapag biniblock niya ang numero, may iba na namang tumatawag. Ang kanyang anak ay natutulog sa tabi niya, ngunit sa tuwing tumutunog ang telepono, nagigising si Lana. At mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, kinabukasan, sa harap ng bahay, may nakita siyang patay na manok, kalbo at may dugo na nakakalat sa semento. Umiling si Aling Maria, ang kapitbahay. Ito ay pananakot lang, anak. Maraming tao sa probinsya ang gumagawa ng ganito para manakot. Agad na alam nila na ito ay gawa ni na Jojo at Miko. Gusto nilang matakot siya. Gusto nilang sumuko siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahinang babae noong ilang buwan na ang nakakaraan. Kinagabihan, habang inaayos nila na ang kanyang paninda. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kakaibang numero. Kung hindi ka pipirma sa papel, huwag kang magsisisi, mag-ingat ka mamaya. Ipinakita niya ang mensahe kay Atty. Rafael. Kumunot ang noo nito, ito ay pananakot, ngunit para mahuli sila, kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Nagplano si Atty. Rafael na magkabit ng kamera sa harap ng bahay ni Lana. At hiningi niya ang tulong ni Chief Andres, ang hepe ng pulisya, na magtalaga ng mga pulis na magpapatrol sa lugar sa gabi. Pagdating ng gabi, madilim ang langit at humihiyaw ang hangin sa bubong. Niyakap ni Lana ang kanyang anak at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa screen ng kanyang telepono na konektado sa kamera. Bandang 1 oras ng madaling araw, isang anino ang lumabas sa harap ng pinto. Yumuko para maglagay ng isang bagay. Pinindot ni Lana ang call button para tawagan agad si Chief Andres. Pagkatapos ng ilang minuto, 2 pulis ang dumating, tumakbo ang anino, ngunit nahuli. Nang lumiwanag ang flashlight, natulala si Lana, si Miko yon. Sa bulsa niya ay may bote ng gasolina at posporo. Tiningnan ni Chief Andres si Lana, at seryoso ang kanyang boses. Kung hindi namin ito naunahan, nasunog na sana ang bahay mo. Dinala si Miko sa headquarters. Alam ni Lana na ito ay isang malinaw na ebidensya. Ngunit naintindihan din niya na sa likod ni Miko ay si Jojo pa rin, ang taong hindi kailanman direktang gumawa ng masama para hindi mahuli. Kinabukasan. Kumalat ang balita na nahuli si Miko sa buong lugar. Ang ilang tao ay nagbubulungan, akala ko problema lang ng pamilya, pero umabot na sa ganito. Matapang si Miko. Pero sigurado akong may nag-udyok sa kanya. Nawala si Jojo at walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan siya. Inakala ni Lana na mananatili itong tahimik sa loob ng ilang panahon para makahanap ng ibang paraan. At tama ang kanyang hinala. Pagkatapos lang ng 3 araw, nakatanggap si Lana ng subpoena mula sa pulisya. Ang nilalaman ay tungkol sa si Lana ay inakusahan ng paglustay ng community property at tax evasion. Nagulat si Lana. Nang mabasa ni Atty. Rafael ang dokumento, bumuntong hininga siya, ito ang counter-attack. Nagsisinungaling sila na nanalo ka sa loto, ngunit hindi ka nagdeklara, itinuturing itong taxable income. At inakusahan ka na ginamit mo ang lotto winnings, na inaakala nilang community property, para lustayin. Nang inig sila na sa galit, binili ko ang tiket gamit ang sarili kong pera. Nagbayad din ako ng buwis sa panalo. Alam ko, ngunit gusto ka nilang isama sa investigasyon, para mapagod ka at maaksaya ang oras mo. Dadalin natin ang lahat ng dokumento sa pagbabayad ng buwis at ang mga dokumento ng pagbili ng tiket para ipaliwanag. Pinakalma ni Atty. Rafael si Lana. Ang pag-uusap sa pulisya ay tumagal ng halos 3 oras.
Malinaw na ipinaliwanag ni Lana ang lahat, ipinakita ang resibo ng pagbabayad ng personal income tax mula sa premyo. At ang certification mula sa lottery company. Tumango ang opisyal na tumatanggap ng mga dokumento. Kumpleto ang impormasyong ibinigay mo. Susuriin namin ito at magbibigay ng sagot agad. Nang lumabas sila sa kwarto, mahinang sabi ni Atty. Rafael, wala silang laban, ngunit natatakot ako na magpapatuloy si Jojo sa kanyang mga laro. Mas madali siyang magiging mapanganib kapag mas pinipilit siya. Tiningnan ni Lana ang abogado at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon. Kung kailangan, ibubunyag ko ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Wala na akong mawawala pa. Pag-uwi, hinanap ni Lana ang lahat ng may kinalaman kay Jojo mula noong ikinasal sila, mga isi. Mga testimonya ng mga taong niloko niya, at ang mga mensahe kung saan nagsusugal ito at nagkakaroon ng utang. Inayos niya ang lahat sa isang folder at ibinigay kay Atty. Rafael. Matapos niya itong basahin, tumango siya. Mabuti, ibibigay ko ito sa mga investigador. Kapag mas naghahanap sila, may makikita sila na makakapag-lock kay Jojo. Ngunit hindi inakala ni Lana na sa sandaling ito, ang pinakamalaking insidente ay mangyayari. Noong gabing iyon, habang inaayos niya ang tindahan, may narinig siyang malakas na preno ng sasakyan sa labas. Isang hindi pamilyar na lalaki ang lumabas at humihingal. Ma'am Lana, na-aksidente po ang anak niyo, dinadala po siya sa ospital ng bayan. Parang nakuryente si Lana, binitawan niya ang lahat at sumakay sa motorsiklo, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa buong biyahe, isang pangungusap lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi maaari, nasa bahay siya kasama ng nanay ko. Nang makarating siya sa ospital, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina sa harap ng emergency room. Inay, nasaan ang anak ko? Umiiyak ang kanyang ina, may dumating na nagsabing gusto mo siyang makita sa isang kapehan sa dulo ng kalye. Pinayagan ko siyang umalis at dinala nila siya. Tumakbo ako para habulin sila. Pero nang marinig ko ang balita, naramdaman ni Lana na parang hindi siya makatayo. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor na nagpapahupa, mabuti na lang. May galos lang ang bata, hindi delikado ang buhay niya, pero sino ang nagdala sa kanya sa kalsada sa oras na yon? Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kamay ng kanyang anak nang lumabas ito. Mahinang sabi ng bata, si Tito Jojo, sinabi niyang ilalabas niya ako para kumain ng ice cream. Sumikip ang puso ni Lana. Wala na siyang duda pa. Umabot na sa ganitong level ang pagiging mapanganib ni Jojo. Lumingon siya kay Atty. Rafael, nanginginig ang boses niya ngunit determinado. Lumampas na siya sa lahat ng hangganan. Itutuloy natin ang kasong ito. Tumango si Atty. Rafael, malamig ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala na siyang takasan. Mabilis na kumalat ang balita na ginamit ni Jojo ang anak ni Lana para umalis sa bahay at naging sanhi ng aksidente. Tiningnan ng mga tao sa lugar si Lana na may halong awa at takot. Sabi ni Aling Maria, ang kapitbahay, anak, ang isang taong tulad ni Jojo ay kayang gawin ang kahit ano. Kailangan mong mag-ingat sa anak mo. Tumango lang si Lana. Ngunit ang kanyang galit ay nag-aapoy sa loob. Hindi niya hahayaang makatakas si Jojo sa batas. Kinabukasan, dumiretso sina Lana at Atty. Rafael sa pulisya. At ipinaliwanag ng detalyado ang insidente kasama ang testimonya ng kanyang anak. Ibinigay din nila ang video mula sa ospital na nagpapakita kay Jojo na nagdadala sa bata. Maingat na sinulat ng investigador ang lahat at tumango, ito ay isang mapanganib na kilos. Kung tama ito, tatawagin agad namin si Jojo para tanungin. Gayunpaman, nang ipadala ang subpoena. Nawala si Jojo, sarado ang bahay, at sinabi ng mga kapitbahay na hindi na siya umuwi sa loob ng ilang araw. Ang kanyang telepono ay patay. Tumingin si Atty. Rafael kay Lana, seryoso ang boses. Sigurado akong naghanda na siya ng maaga, at malaki ang posibilidad na sinusubukan niyang tumakas o naghahanda ng isa pang plano. Kumuyo ang ngipin ni Lana kahit saan siya magtago. Hahanapin ko siya. Ang dami niyang utang sa akin at sa anak ko. 4 na araw pagkatapos, nang buksan ni Lana ang tindahan, isang lalaking nakasuot ng puting shirt, may hawak na folder, ang pumasok. Paninirang puri at paghadlang sa karapatan ni Jojo bilang ama sa kanilang anak.
Kasama rito ang maraming printouts ng mga mensahe na hindi pa kailanman nakita ni Lana. Sa mga mensahe na yon, ang kanyang numero ng telepono ay nagpapadala kay Jojo ng mga mensahe ng pananakot tulad ng, "Kung lalapit ka pa sa anak ko, ipapakulong kita." Hinawakan ni Lana ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi sa akin ang mga mensahe na ito, gawa-gawa lang ang mga ito." Nagkibit balikat lang ang lalaki, "Hindi ko alam." Ngunit susuriin ito ng korte. Kailangan nating magkaroon ng forensic analysis sa telepono at ang original na data mula sa service provider. Sinusubukan ni Jojo na gawin kang villain. Kung kaya niyang gumawa ng gawa-gawang mensahe, ano pa ang iba niyang inihanda? Nag-aalala si Lana. Marahil. Natatakot ako na ito ay simula pa lang ng huling trump card na hawak niya. Kinagabihan, nakatanggap si Atty. Rafael ng tawag mula sa isang kasamahan sa Provincial Police Department. Ang nilalaman nito ay nagpaputla sa kanya. Mabilis siyang pumunta para makipagkita kay Lana, "May problema tayo." May nagsumite ng reklamo na ang $22.2 milyong lotto winnings ay hindi personal mong pera kundi pera ng isang illegal na sindikato. At ginamit ka lang bilang dummy para makaiwas sa investigasyon. At ang taong nagdemanda ay si Jojo. Natulala si Lana. Ano? Siya nagawa niya yon? Hindi lang paninirang puri. Nagsumite rin siya ng ebidensya, isang recording. Isang babaeng boses ang nagsasabi na siya ang kapatid niya, at nag-uusap sila tungkol sa money laundering sa pamamagitan ng lotto ticket. Hinawakan ni Lana ang kanyang ulo, ang recording na yon ay gawa-gawa lang. Wala akong kailanman sinabi na ganoon. Seryoso ang boses ni Atty. Rafael, naniniwala ako sa iyo, ngunit para patunayan. Kailangan nating magkaroon ng voice analysis at ang buong original na file. Naghanda siya ng maigi, at handa siyang ipasak ka sa kulungan kung mabigo siya. Kasabay nito, isang mensahe mula sa isang kakaibang numero ang dumating sa telepono ni Lana, "Pumirma ka sa divorce papers, at ibalik ang kalahati ng pera sa loto, at matatapos na ang lahat. Kung hindi, maghanda ka na sa kulungan." Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang telepono. Malinaw na ito ay isang ultimatum. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Lana. Pinayuhan siya ng kanyang ina. "Baka dapat na lang na ibigay mo sa kanya ang parte para maging tahimik ang lahat at para sa anak mo." Tinignan ni Lana ang kanyang ina, nanginginig ang boses ngunit determinado. "Hindi, inay. Kung susuko ako, babalik siya at sasaktan niya ako at ang anak ko. Hindi ko hahayaang manalo siya." Kinabukasan, dinala ni Atty. Rafael si Lana sa isang forensic expert. Matapos marinig ang kwento, pumayag siyang i-analyze ang mga mensahe at ang recording. "Kung gawa-gawa lang ito, mahahanap ko, ngunit kailangan ito ng oras." Alam ni Lana na sa bawat araw na lumilipas, may posibilidad na gumawa si Jojo ng panibagong plano. Sinabihan niya si Atty. Rafael, habang naghihintay tayo sa resulta, kailangan nating hanapin si Jojo. Naniniwala ako na hindi siya nakalayo. Gamit ang ilang connections, natuklasan ni Atty. Rafael na nagtatago si Jojo sa isang motel malapit sa dagat. Halos 100 kilometro ang layo. Ngunit nang makarating sila, umalis na si Jojo ilang oras bago sila dumating. Sinabi ng may-ari ng motel, umalis siya kasama ang isang hindi pamilyar na lalaki. Narinig kong papunta sila sa Visayas. Nagduda sila na marahil ay sinusubukan nitong ilipat ang ari-arian o naghahanap ng taong makakapag-ingat nito. Tumango si Atty. Rafael. Ibabalita natin ito sa mga investigador agad. Mas tumatakas siya, mas lalala ang kasalanan niya. Ngunit mas mabilis si Jojo. 3 araw pagkatapos, naglabas ng balita ang lokal na pahayagan na lumabas si Jojo sa Provincial Police, kusang loob na nagulat na inakusahan siya ng kanyang asawa, kinuha ang community property. At ang kanyang buhay ay nasa peligro. Ipinakita rin sa balita ang larawan ni Jojo na mukhang pagod, may benda sa kanyang kamay. At isinalaysay na inatake siya ng isang hindi pamilyar na tao dahil hindi siya pumirma sa divorce papers. Nang mabasa yon ni Lana, nagalit siya. Alam niyang ito ay isang palabas para makuha ang simpatya ng publiko. Pinakalma siya ni Atty. Rafael, mas nagpapanggap siya, mas nabubunyag ang kanyang mga plano.
Kapag nakuha na natin ang resulta ng analisis, magbabago ang lahat. Tumango si Lana, ngunit hindi siya mapakali. Naramdaman niya na may huling trump card pa si Jojo. Isang bagay na maaaring magpabago sa sitwasyon anumang oras. At tama ang kanyang takot. Noong gabing iyon, nakatanggap siya ng isang parsela na walang pangalan ng nagpadala. At sa loob ay may isang maliit na notebook. Nang buksan niya yon, natulala si Lana. Ito ang kanyang journal. Ang journal na nawala sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Kung saan nakasulat ang mga bagay na kung i-edit ay maaaring gawin siyang kriminal. Ang huling pahina ay nakasulat ng hindi maganda, ang regalo na ito ay sisira sa iyo. Sa loob ng 3 araw. Ibubunyag ko ito. Agad na naintindihan ni Lana na ito ang huling trump card ni Jojo. Tulala si Lana na nakaupo sa harap ng lumang journal. Ang mga hindi magandang sulat ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa kanyang isipan. Ito ang journal na sinulat niya sa mga unang taon ng kanyang kasal. Noong ang kanyang buhay ay puno pa ng mga problema. Sinulat niya ang maraming emosyon, ang mga away, at maging ang mga malalabong salita tungkol sa pag-alis sa kanilang mga utang sa anumang paraan. Kung i-edit, ang mga salitang ito ay magiging ebidensya para sa paninirang puri ni Jojo. Ang nagpatayo ng balahibo ni Lana ay matagal nang nawawala ang journal. Inakala niyang nawala ito noong lumipat sila ng bahay, ngunit hindi niya inakala na napunta ito kay Jojo. At ngayon, 3 araw na lang ang ibinigay niya bago niya ito ibunyag. Seryoso ang boses ni Atty. Rafael, kailangan mong tandaan, anuman ang ilabas niyang dokumento, kung hindi ito susuriin, hindi ito tatanggapin ng korte bilang legal na ebidensya. Ngunit sa opinyon ng publiko, kung ipapakalat niya ito online, magiging delikado ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang mga kamay, hindi. Hindi ko hahayaang magkaroon siya ng pagkakataon na yon. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan kong hanapin siya o makuha man lang ang journal. Tumango si Atty. Rafael. Ako ang bahala sa legal na bahagi at sa pagsusuri ng mga mensahe at recording. Mag-focus ka sa paghahanap ng bakas. Bumalik si Lana sa opisina ng koreo malapit sa bahay. At hiningi niya sa empleyado na i-trace ang tracking code sa parsela, ngunit umiling lang ang empleyado, ang code na ito ay wala sa system. Marahil ay ipinadala ito sa pamamagitan ng private delivery service o sa pamamagitan ng bus. Agad siyang pumunta sa pinakamalaking bus terminal sa bayan. Naalala ng isang matandang driver. May isang malaking lalaki, may suot na cap at nagbigay ng parsela para ipadala sa isang tao sa terminal na ito. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Inakala ni Lana na si Jojo iyon o ang tauhan niya. Malabo ang impormasyon, ngunit alam niya na hindi ito nakalayo. Kinagabihan, nakatanggap si Lana ng balita mula sa isang kaibigan sa media. Isang anonymous account ang nagpost ng ilang larawan ng mga pahina mula sa iyong journal, kasama ang mga salita na nagpapahiwatig na ang lotto winnings mo ay galing sa iligal na pera. Nagsimulang tumaas ang shares. Naramdaman ni Lana na parang bumagsak ang kanyang puso sa isang bangin. Binuksan niya ang internet at nakita ang daan-daang magkakahalong komento, ang iba ay naawa. Ang iba ay naninira at mayroon ding mga malinaw na kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, pilit na kumakalma. Pinakalma siya ni Atty. Rafael, kapag mas nagmamadali siya, mas madali siyang magkamali. Makikipag-ugnayan ako sa Cybersecurity Department para i-trace ang account na yon. Kinagabihan. Ang paunang resulta ay nagpapakita na ang account ay nilikha sa isang internet cafe sa bayan ng Malolos. Ang kamera ng cafe ay nakakuha ng larawan ng isang lalaking may suot na mask. At ang kanyang paglalakad ay pareho kay Jojo. Ipinukpok ni Lana ang kanyang kamay sa mesa, kaya sigurado na naglilibot pa rin siya sa lugar na ito. Nag-usap sina Lana at Atty. Rafael. Kung naghahanda siyang ibunyag ang buong journal, kailangan nating kumilos muna. Sa tingin mo saan niya ito ibubunyag? Tanong ni Atty. Rafael. Naalala ni Lana ang ugali ni Jojo na mahilig magyabang, marahil sa isang mataong kapehan, o sa pamamagitan ng livestream, mahilig siyang makakuha ng atensyon. Tumango si Atty. Rafael kaya. Bibigyan natin siya ng pagkakataon, ngunit ito ay magiging isang bitad. Ang plano ay inilunsad, nag-post si Lana ng isang status sa kanyang social media. At mapanlin lang ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alam na sa sulok ng cave,
may isang grupo ng plain-clothed na pulis na nakaupo kasama ang forensic expert na inupahan ni Atty. Rafael. Tumayo si Lana at kalmadong nagsalita, "Jojo, sa tingin ko, ito ang tamang oras para mag-usap tayo sa harap ng lahat. Dala mo ba ang journal?" Ngumisi si Jojo, kinuha ang notebook. At iwinagayway ito sa harap ng lahat. At malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinenyasan ni Atty. Rafael ang expert na lumapit, paumanhin. Bago mo ito ibunyag, sa ilalim ng batas, ang lahat ng dokumento ay kailangang suriin para matukoy ang legalidad nito. Pumapayag ka bang suriin namin ito ngayon? Natigilan si Jojo. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ako naniniwala sa inyo. Agad na lumapit ang pulis at inabot ang subpoena para sa pananakot, paninirang puri. At paggawa ng gawa-gawang ebidensya. Nagbulungan ang buong cave. Dinala si Jojo sa harap ng mga nagtatakang mata ng mga tao, at ang notebook ay agad na nasealed sa lugar. Umupo si Lana. Bumuntong hininga ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mahinang sabi ni Atty. Rafael, mayroon pa siyang mga kakampi. Nahadlangan natin ang hakbang na ito. Ngunit ang pinal na desisyon ay nasa korte pa rin. Tumango si Lana, determinado ang kanyang mga mata, handa na ako. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa takot at mayon. Gusto ko lang mamuhay ng maayos at bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. Nang umalis sila sa cave, isang anonymous na mensahe ang dumating sa telepono ni Lana, "Sa tingin mo nanalo ka. Ang susunod na paglilitis ay magiging libingan mo." Mahigpit na hinawakan ni Lana ang kanyang telepono. Alam niyang papalapit na ang huli, kung saan ang lahat ng sikreto ay mabubunyag. At ang taong nasa likod ng lahat ay lalabas. Dumating na ang araw ng paglilitis. Noong umaga, madilim ang langit ng bayan, at mabigat ang mga ulap na parang nagbabadya ng isang malaking bagyo. Nakasuot si Lana ng isang jade green na barutsaya, at ang kanyang buhok ay nakabun. Pumasok siya sa courtroom ng may matatag na hakbang, kahit na mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Sa loob, nakaupo na si Jojo kasama ang kanyang abogado. Nanatili siyang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang pula, hindi malinaw kung dahil sa kakulangan ng tulog o sa takot. Ipinahayag ng hukom ang pagsisimula ng paglilitis. Ang plaintiff ay si Lana, na humihiling sa korte na protektahan ang kanyang legal na karapatan, at ibasura ang paninirang puri mula kay Jojo. At inakusahan si Lana ng paggamit ng pandaraya para magkaroon ng pera, na gumagamit ng journal at ilang anonymous na mensahe bilang ebidensya. Tumayo ang abogado ni Jojo sa mahal na korte. "Hawak namin ang journal ni Lana. Malinaw na nakasulat dito na maraming beses niyang binanggit ang paghahanap ng paraan para maging mayaman sa anumang paraan, kahit na hindi ito malinaw. Ito ang ebidensya na nagpapatunay na ang pera sa loto ay hindi ganap na legal." Nanatiling tahimik si Lana, ngunit determinado ang kanyang mga mata. Tumayo si Atty. Rafael. Kalmado ang boses ngunit matatag. "Pahintulot po, mayroon kaming resulta ng analisis mula sa Forensic Science Institute. Ang resulta ay nagpapakita na maraming pahina sa journal ang sinulat gamit ang ibang tinta, may mga senyales ng pag-edit, at lalo na, ang mga fingerprints sa mga pahinang ito ay pag-aari ng ibang tao." Hindi ni Lana. Nagbulungan ang buong courtroom. Bahagyang natigilan si Jojo, ngunit pilit siyang kumalma, at nag-utal, "Sigurado. Sigurado ako na dahil hawak ko ang notebook kaya naroon ang fingerprint ko." Lumapit si Atty. Rafael, hindi inalis ang kanyang tingin sa defendant. "Tama. At ikaw mismo, Jojo. Ang nagdala ng notebook sa isang photocopy shop para i-edit ang nilalaman. Mayroon kaming camera footage at ang testimonya ng may-ari ng shop." Bumukas ang pinto ng courtroom. Isang payat na binata ang pumasok, yumuko sa harap ng korte. "Ako po ang empleyado ng internet cave. Sa araw na yon, si Jojo po mismo ang nagrenta ng computer para gumawa ng anonymous account at mag-post ng mga larawan mula sa journal online. Nakilala ko siya nang ipakita sa akin ng pulis ang camera footage." Tumayo si Jojo, at matigas ang kanyang boses, "Nagsisinungaling ka." "Hindi ko." Malakas na pinalo ng hukom ang kanyang gavel, na humihiling na manahimik. Hindi hinayaan ni Atty.
Rafael na makapag-counter si Jojo at agad siyang lumingon sa lalaking nakasuot ng black suit. Ngunit ang mas mahalaga ay sino ang sumuporta kay Jojo sa buong panahong ito. Wala siyang trabaho, wala siyang maraming pera. Ngunit mayroon siyang sapat na resources at connections para gumawa ng buong plano. Ito si Don Rino, ang direktor ng isang real estate company, at siya rin ang stepfather ni Jojo. Si Don Rino ay maraming beses nang nakipag-away sa pamilya ni Lana tungkol sa lupa, at kamakailan lang ay nagkaroon siya ng financial problems. Mayroon kaming ebidensya ng bank transfer mula sa kanyang kumpanya papunta sa account ni Jojo sa parehong panahon nang nagsimula ang paninirang puri. Naging mabigat ang hangin sa kwarto. Kalmado pa rin si Don Rino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamig. Tumingin si Attorney Rafael sa hukom at hiningi na i-play ang recording na inilihim ni Lana hanggang sa huli. Malinaw na tumulog ang boses ni Jojo. Pumirma ka lang sa divorce papers at tatahimik ako tungkol sa lotto winnings. Kung hindi, kukunin ko ang lahat sayo. Si Don Rino ang bahala sa akin. Agad na sumagot ang boses ni Don Rino, siguruhin mong malinis ang lahat, huwag mong isama ang pangalan ko. Kung mawawalan ng reputasyon ang batang ito, hindi siya maglalakas loob na magdemanda. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Kumunot ang noo ng hukom na humihiling na manahimik. Pagkatapos ng deliberasyon, bumalik ang hukom, determinado ang boses. Ibinasura ang lahat ng hiling ng defendant. Kinikilala ang lotto winnings bilang personal na ari-arian ni Lana, at hindi bahagi ng community property. Pinaparusahan ang defendant na si Jojo at si Don Rino para sa paninirang puri, paggawa ng gawa-gawang ebidensya, at paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Pinag-uutos sa kanilang dalawa na magbayad ng danyos perwisyo at legal fees sa plaintiff. Nang marinig nila na ang bawat salita, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas, napatunayan na ang katotohanan. Dinala si Jojo sa labas at nalilito ang kanyang mukha. Si Don Rino ay pansamantalang dinakip para imbestigahan ang mga kaugnay na krimen. Sinimulan ng media na mag-ulat sa pagkakataong ito, ang totoo, hindi ang mga kasinungalingan sa nakaraan. Nakatayo si Lana sa labas ng korte, at ang hangin ay dumampi sa kanyang barotsaya. Lumapit si Attorney Rafael at mumiti, binabati kita, ma'am, nanalo ka hindi lang sa batas kundi sa sarili mong takot. Sumagot si Lana, nanginginig ang boses, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo at sa mga taong nagtiwala sa akin, siguro ay matagal na akong sumuko. Tumingin siya sa langit, nawala na ang mga ulap at sumisinag ang araw. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam na parang nabuhay siyang muli. Gagamitin niya ang US dollars 22.2 milyon para bumili ng isang maliit na bahay. I-save ito para sa kanyang anak at ang iba ay tutulong sa mga taong nagdusa gaya niya. Sa buhay, ang pera ay maaaring makabili ng maraming bagay. Ngunit hindi nito maibabalik ang reputasyon kapag nawala na. Naintindihan iyon ni Lana ng husto. At alam din niya, minsan para mapanatili ang iyong reputasyon, kailangan mong lumaban hanggang sa huli. Kahit na ang kalaban ay ang taong minsan mong minahal ng buo. Sa aking minamahal na mga manonood, ang buhay minsan ay nagdadala sa atin sa hindi inaasahang mga sitwasyon, tulad ng biglaang pagkapanalo ni Lana ng US dollars 22.2 milyon. Ngunit bago pa niya maranasan ang buong kaligayahan, bumalot na ang problema. Ang kanyang asawa ay biglang naghain ng divorce papers, humihiling na hatiin ang ari-arian at gumawa ng maraming kasinungalingan. Ang kwentong ito ay nagpapaisip sa atin na sa buhay, ang pera ay maaaring maging pinakamahirap na pagsubok para sa pag-ibig at sa isang tao. Sa pamamagitan ng kanyang mahirap na paglalakbay. Mula sa pagiging inakusahan, nasiraan ng reputasyon hanggang sa paglabas niya sa korte ng may tagumpay, napatunayan nila na ang isang bagay, na kung mananatili ka sa katotohanan at lalabanan ang lahat ng pagsubok, sa huli, ang hustisya ay kakampi sa iyo. Ang katotohanan ay maaaring itago pansamantala, ngunit hindi ito maaaring ilibing ng habang buhay. Ang mahalagang aral mula sa kwentong ito ay huwag mong hahayaan na ang takot o ang opinyon ng publiko ay magpatahimik sa iyo sa harap ng mali. Sa lahat ng relasyon, maging sa pag-aasawa, pamilya o pagkakaibigan, ang tiwala at paggalang sa isa't isa ang pinakamahalagang ari-arian. Kapag nawala na ang tiwala, ang pera ay magiging isang bagay na lang.
Samantala, kailangan mong malaman kung paano protektahan ang iyong legal na karapatan gamit ang kaalaman sa batas. Dahil kapag alam mo ang batas, hindi ka nila kayang lokohin o gamitin. Ang kwento ni Lana ay nagpapaalala rin sa atin na kapag mayroon kang malaking halaga ng pera o anumang ari-arian, maging maingat ka. Hindi lahat ng tao ay tapat na nagbubuni sa'yo. Ang kayamanan ay maaaring maging target ng kasakiman at inggit. Kaya, piliin mo kung paano mo gagamitin ang iyong pera ng matalino para sa iyong sarili. At para na rin matulungan ang mga taong nangangailangan. Kung pinapanood mo ang kwentong ito, ituring mo itong isang paalala. Ano man ang sitwasyon, huwag kang susuko. Maging malakas ka para protektahan ang iyong reputasyon at ang iyong mga legal na karapatan. Huwag mong hahayaan na ang mga paninirang puri o kasinungalingan ay sumira sa iyong buhay. At higit sa lahat, maniwala ka na sa dulo ng kalsada, mayroong liwanag na lilitaw para sa mga taong patuloy na lumalaban. Maraming salamat sa inyong panonood ng buong kwento na ito. Kung sa tingin niyo ay makabuluhan ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga makabagbag damdaming kwento sa totoong buhay at mahahalagang aral. I-comment ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento o ang mga karanasan na naranasan nyo. Ang bawat share ninyo ay makakatulong sa mas maraming tao na malaman ang halaga ng katotohanan. Tiwala at lakas ng loob.